Erectov, let us pray. Heavenly Father, we thank you, God, sa gabi po na ito. Dalangin po namin, O Lord, na pagpalain mo ang bawat isa. Dalangin po namin, Ama, na kayo ang manguna sa bawat isa po sa amin. Ano man po yung mga pag-aaralan namin sa gabing ito, Panginoon. Nawa ito po ay magbigay ng kalakasan sa amin. Ma-remind kami, Panginoon, sa inyo pong ginawa sa mga buhay po namin. At higit sa lahat, Ama, ikaw ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Tayo po mga kapatid ay magpapatuloy. Supposed to be, I will be talking to you about the death and the burial of Christ. But we finished it already last week. Yung pag-aaral po ng kamatayan ni Kristo. So, para hindi mo sira yung ating schedule, only the burial of Christ, yung atin pong pag-aaralan sa gabi po na ito. The funeral, yung ritual po mga kapatid, ng mga funeral sa mga kapanahunan ni Kristo, there is a ritual na kung saan sunod-sunod yung kanila pong ginagawa. There is preparation of the body, which is they pour out the expensive perfumes and wrap with special cloths or linens. They gather like we've finished about the story of Jairus, na nung namatay yung kanyang anak, nag-gather na yung mga tao doon. And also the procession, which is they carried the body to the grave. And also the eulogy, sa mga kapanahon ng ito, ginagawa nila, they speak about the person who died. But before, there is archaeological evidences that it is also part of the rituals. And the permanent place of the dead body, and they gather after yung sinisiting na sinasabi mo natin. And the last paying of respect to this person who died. So, sabi dito sa Matthew 27 verses 57 to 61, pagsapit ng dilim, dumating si Jose, isang mayamang taga-Arimatea, na tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya't inuutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Naroon sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. So, Christ died that time. So, Joseph from Arimathea is a rich man, follower of Christ. Asked the body of Christ to Pilate. Sa mga kapanahunan po na iyon, mga kapatid, yung custom ng mga tao na nagko-crucify because they are criminals were left on their cross. Hinayaan lang sila doon to be rat and eaten by wild animals. But the Jews sa mga kapanahon po na yon, because it is Passover season, they don't want that to happen. So, yun yung mga custom po nila. And the Romans, they have what they call, nag-grant sila ng corpse sa kanilang mga friends and families sa mga kapanahunan po na iyon. So, Joseph, go to Pilate kasi siya po ay follower ni Christ. Pero according to John, sabi niya na Joseph hid himself as a follower of Christ because he's so afraid for all the leaders
Pharisees on that time. And so Joseph go to Pilate. Probably he has already the courage to ask or to tell to everybody that he is one of the follower of Christ. And he is kagawad ng kapulungan. And he doesn't like also yung ginawa nila, hindi siya pabor sa ginawa nila kay Kristo. But he's so afraid to tell, di ba, na siya po ay tagasunod ni Kristo. So, that day, Joseph followed the custom of the Jews. Considering na malapit na yung Shabbat, so probably nagmamadali siya. Supposed to be he's not the only one. There is Nicodemo, according to John, nakasama niya that time. So because the Shabbat drew near, so probably nagmadali silang kunin, diba? And they did their best to follow the custom for burial that day. At they laid it on the cross, as we read, diba? They laid it on the tomb, new tomb, yung bago pong ipinauka niya. Kasi mayaman itong ang pagbili, diba, doon sa tomb. There is a garden na malapit po doon sa kung saan na crucify si Jesus. May malapit na garden doon, which is yung pinupuntahan po natin. Yung mga iba nakapasok, yung mga iba hindi pa. Probably we go there na nakapasok na. Sa akin, nakapasok na ako doon. And nobody, di ba, yung pumunta doon or nailibing doon bago yun nalibingan. And it's so expensive that time to vote something like this. Like, if you remember Abraham, di ba, yung kwento po niya na bumili siya ng, yung mga bumibili, mahal po, di ba, yung kanilang pagbili ng place to, para ilibing yung kanila pong mga patay. At wala pa pong naililibing doon sa place na iyon, that it's a good evidence also na sa resurrection po ng ating Panginoong Jesucristo, there is no confusion which person who resurrect on that tomb. So it's a good evidence and it's a good proof that there's no one in there, only the Lord Jesus Christ, na hindi magko-confuse, di ba? Talagang may stand lang yung crucifixion talaga yung resurrection ng ating Panginoong Jesucristo that time. So, after that, binagyan nila ng pabango, ng linen ang ating Panginoong Jesucristo, and they buried him on that tomb. And they rolled the layer of yung large stone na hindi yun kaya ng isang tao lang. So, like I've said, si Nicodemo, di ba, ay kasama po nitong si Joseph. At na malaki yung na-sealed yung tomb ng Lord. Gusto ko lang basahin yung John 19 kasi maganda yung pagkakasabi ni John. It's really detailed. 19 verses 38 to 42. Saan na ba? Ayan. Basahin natin. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Dati ay inilihim ni Jose na siya isang alagad ni Jesus dahil sa takot niya sa mga pinuno ng mga Hudyo. Pinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo na noong una ay sa gabi nagsadya kay Jesus. May dala itong pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at alo. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito ay may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Dahil noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga at dahil malapit ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. So close lang, they are closer together, the place of resurrection, crucifixion at yung sa grave po ng ang ating Panginoon. So may kasama po si Joseph that time, it's Nicodemo. At
yung may hawak sila, di ba, na mga pabango na ipinabango dito because that's the custom sa mga kapanahunan po na iyon. And from afar, di ba, nandoon po si Maria Magdalene at saka itong si Mary. At sa mga susunod po na chapter, there is guard. Diba? Aaralin natin next week kasi yun yung papag-aralan natin. So, may mga guard na hiningi ng mga tao din because I don't know if they are afraid that Jesus told that He will be resurrected in 3 days. At sa punto po na ito, mga kapatid, there is only one thing that we can mapapanaligan. That Christ died, Christ entered the tomb, Christ did His job, did His task, in order for you and me to be free from sin. And yung wall between us and the Father ay natanggal so that we can come to this God that we have. At magpapatunay sa atin na yung tomb na yon, yung bato na inilagay doon na malaki, hindi yon kayang itanggalin ng kahit na sino. Kailangan ng maraming tao or 2 or 3 people. Hindi yun yung naging obstacle, not Christ not to be resurrected. Yung human authority, yung mga guards niya, that's not stand before the resurrected Jesus. So it is an evidence for you and me, mga kapatid, at tayo ay blessed because we witness yung place na iyon. And also, even if we didn't go there or na-witness, magpapatunay lang, mga kapatid, yung libingan na ito na nagtagumpay si Kristo. Because Christ indeed risen from the dead. At magpapatunay na katagumpayan na tayo po ay na save. And if you digest the songs tonight, you will really thank this God. If you dissect those lyrics of the song na kinanta po natin sa gabing ito, mapupush ka lang talaga to worship this God. And this evidences, mga kapatid, is make us rejoice. Diba? Magre-rejoice lang ang bawat isa sa atin talaga dahil nabuhay si Kristo. Dahil yung tomb na yon is empty. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for your goodness. We thank you so much for all the miracles that you've done. Thank you so much that you died at nabuhay na magmuli. In the evidence of the empty tomb, Panginoon, na iniwan ninyo, O God. Maraming salamat na kayo ay nabuhay, na nag-sealed, Panginoon, ng amin pong salvation. Maraming salamat. Pagpalain mo nawang mga salitang ito, Panginoon, ay tumimo sa amin pong mga buhay. Nawa ang ebidensyang ito na iniwan mo, Panginoon, ay tunay na panaligan namin na totoo ang inyo pong mga pangako at ang inyo pong mga salita. Nawa ang empty tomb na ito, Panginoon, ay magpapaalala sa amin ang inyo pong ginawa. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen.